Kwentong ito ay batay sa totoong buhay. Nangyari ito noong taong 1898 sa isang liblib na baryo sa Eastern Samar. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. At samahan niyo ako, mga kasalinlahi, hanggang dulo. Simulan na natin ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andres. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa baybayin ng Eastern Samar. Noong bata pa ako, wala akong ibang nakagisnan kundi ang dagat. Sa umaga, ang amoy ng asin ang gumigising sa amin. Sa hapon, ang kulay kahil na araw ang bumabalot sa maliliit na bangka sa pampang. At sa gabi, ang tunog ng alon ang nagsisilbing uyayi upang patulog ng buong baryo. Pero hindi laging mabait ang dagat. Ang 7 taong gulang pa lamang ako, kumuha nito ang tatay ko. Isang mangingisda rin ang tatay ko. Isang gabi, umalaot siya kahit may babala ng bagyo. Bago siya umalis, hinimas niya ang ulo ko at sinabi niya, "Andres, tandaan mo, ang dagat parang tao rin. Kapag nire-respeto mo, papakainin ka niya. Pero kapag hinamon mo siya, kukunin niya kung ano ang mahalaga sa iyo." Hindi ko pa naintindihan iyon noon. Alam ko lang, kinabukasan, hindi na bumalik ang tatay ko. 3 araw siyang hinanap ng mga tao. Kahit bangkay wala. Bangka lang niya ang nakita. Basag ang tagiliran, nakasadsad sa batuhan. Mula noon, si nanay na lang ang kasama ko. At habang tumatanda ako, natutunan kong dalhin sa balikat ko ang bigat ng buhay. Maaga akong natutong magsagwan. Maaga akong natutong magtahi ng lambat. Maaga akong natutong lunukin ang gutom at pagod. May mga gabing uuwi ako na walang huli. At pagpasok ko sa aming maliit na kubo, makikita ko si nanay na nakaupo sa tabi ng kalan. Kunwari ay ngumingiti. "Anak, kumain ka na. May itinira ako sa iyo." Pero alam kong hindi siya kumain. Kaya sasabihin ko, Nay, busog ako eh. Kumain na ako kina Mang Lando." Pero dahilan ko lang iyon. Pareho kaming nagsisinungaling para lang hindi masaktan ang isa't isa. Ganoon ang buhay namin. Tahimik, mahirap, pero lumalaban. Hanggang dumating ang gabing binago ng dagat ng tadhana ko. Oktubre noon, panahon ng malalakas na ulan. 3 araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dahil may namumuong bagyo sa silangan. Wala na kaming bigas. Wala na rin gamot si nanay. Nakahiga siya sa banik, pawis na pawis, at nanginginig sa lagnat. "Andres, huwag kang alis ngayong gabi ha. Alam mo namang may paparating na bagyo." Umupo ako sa tabi niya at pinisil ang mga kamay niya. "Nay, kailangan kahit kaunting isda lang. Ibibenta ko lang bukas. Bibili ako ng gamot mo." Umiling siya. "Mas mahalaga ka kaysa sa gamot, anak. Ayoko matulad ka sa tatay mo." Tumahimik ako. Masakit pakinggan iyon. Pero mas masakit nang makita ang nanay kong nahihirapan habang wala akong magawa. Kaya nang makatulog siya,
Kinuha ko ang lumang kapote, yung lampara at ang lambat. Lumabas ako ng bahay. Sa labas, nakatayo si Mang Lando. Saan ka pupunta, Andres? Sa laot po. Aliw ka ba? Hindi mo ba naamoy ang hangin? May masamang paparating. Kailangan ko po yung Mang Lando eh. May sakit si nanay. Lumapit siya sa akin. Hawak niya ang lumang tabako sa bibig. Pero hindi niya sinisildihan. Ay managpi. Hindi isda ang nahuli sa dagat. May mga bagay na dapat manatili sa ilalim. Tiningnan ko siya. Anong ibig niyo sabihin? May mga dahilan kung bakit ang natatanda hindi pumapalaot pag tahimik ang dagat bago ang bagyo. Hindi ako sumagot. Itinulak ko ang bangka papunta sa pangpang. Narinig ko pa ang sigaw niya habang palayo ako. Andres, mag-iingat ka. Habang nasa dagat na ako, noong una, maalon. Pero habang lumalayo ako sa pampang, biglang tumahimik ang dagat. Sobrang tahimik na parang patay ang buong karagatan. Walang hampas ng alon, walang huni ng ibon, walang hangin. Kahit ang lampara ko, hindi gumagalaw ang apoy. Napahinto ako sa pagsagwan. Diyos ko, ano ito? Hinagis ko ang lambat at naghintay ako. 1 minuto, naging 5 minuto, at naging 10 minuto. Nangilahin ko ang lambat. Bigla itong bumigat. Sobrang bigat na halos mabali ang pawi ng bangka ko. Teka, ano ito? Hinina ko ng buong lakas ang lambat. Unti-unting umahon mula sa tubig ang isang bagay na nabalot ng lumot at tali. Hindi isda, hindi rin kahoy. Isa itong lumang kahong bakal. May nakaukit dito ang mga simbolong hindi ko mabasa. Parang alon, parang mata, parang kidlat. Habang hinahawakan ko ang kahon, naramdaman kong malamig ito. Hindi basta lamig ng dagat. Ito ay parang isang lamig ng libingan. Pinuha ko ang maliit kong kutsilyo at pinutol ang lumot. Namubuksan ko ang takip. Lumabas ang asul na liwanag. Sa loob ay may gintong kwintas. At sa gitna nito, may maliit na batong bughaw na parang may ulap sa loob. Kumikislap ito. Parang tumitibok. Parang puso. Nang hawakan ko, biglang lumakas ang hangin. Pumutok ang kidlat sa langit. At ang dating tahimik na dagat, biglang nagwala. Tumayo ang balahibo ko. May buses akong narinig. Malalim. Matanda. Hindi buses ng tao. Ang mata ng unos ay muling nagising. Nabitawan ko ang kahon. Sino yan? Sino ka? Yung may pusong takot ay susubukin. Yung may pusong sakim ay lalamunin. Yung may pusong handang magmahal ay magiging bantay. Biglang lumaki ang alon. Halos tumaob ang bangka ko. Lumapit ako sa gilid habang hawak pa rin ang kwintas. Tulong! Diyos ko! Tulungan niyo ko! Pero kakaiba ang nangyari. Ang alon na dapat bumagsak sa akin ay biglang nahati. Parang may pader sa paligid ng bangka. Parang ang mismong dagat ay ayaw akong saktan.
Sa gitna ng bagyo, yung batong bughaw sa kamay ko ay lalong nagliwanag. Kinabukasan, kumalat sa baryo na nakabalik ako pagkatapos manalanta ang malakas na bagyo. May 3 bangka raw na hindi na nakauwi. Pero ako, kahit isang sugat, wala. Itinago ko ang mutya sa ilalim ng damit ko. Ayokong may makakita. Pero kahit anong tago ko, ramdam ko ito. Mainit kapag may araw, malamig kapag gabi. At kapag malapit ako sa dagat, parang huminga ito, kasabay ng alon. Noong una, akala ko, tsamba lang ang nangyayari. Isang umaga, pumalaot ako para mangisda. Nahina ang huli ng lahat. Pero nang ihagis ko ang lambat, parang ang isda na mismo ang lumalapit dito. Nanginila ko ito, punong-puno ng mga isdang lambat ko. Napatayo si Tomas, isa sa mga mangingisda sa amin. Andres, anong gamit mong kain? Wala, lambat lang. Imposible yan. 3 oras na kami rito. Wala kaming huli. Hindi ako sumagot. Kinabahan ako. Pinanggabihan, habang natutulog ako, nanaginip ako. Nasa ilalim ako ng dagat, pero hindi ako nalulunod. Sa harapan ko, may matandang mandirigma. Nakasuot siya ng baluti na gawa sa kabibi, buto ng isda. Hawak niya mang isang sibat na may kidlat sa dulo. Andres, sino ka? Ako ang unang tagapangalaga ng mutya ng unos. Ako si Dato Maragtas ng lumang baybayin. Bakit na sa akin ito? Dahil malapit nang bumalik ang hari ng mga swamp. At kailangan ng dagat ng bagong bantay. Nagising ako, na pawis. Kinapa ko ang kwintas sa liig ko. At doon, naramdaman ko ang init ng mutya. Init na masarap sa pakiramdam. Na para bang panggaan-gaan ng katawan ko. Na parang kaya kong sumabay sa ihip ng hangin. Mula noon, isa-isa kong natuklasan ang kakayahan ng mutya kong tangan. Kapag may panganib na paparating, umiinit ang mutya. Kapag may taong nalulunod sa dagat, naririnig ko ang sigaw nila kahit milya ang layo. Kapag itinutok ko ang kamay ko sa alon, sumusunod ito na para bang naisa ko ang dagat. Pero hindi ito agad naging madali. Isang araw, sinubukan kong kontrolin ang hangin. Nasa tabing dagat ako, walang tao. Ngayon naman, susubukan ko pang ibang mong kakayahan. Hinawakan ko ang mutya. Pumikit ako. Inisip ko ang hangin. Isang mahinang bugso ang dumaan. Natuwa ako. Isa pa. Biglang lumakas ang hangin. Isa pa. Biglang lumakas ng todo. Lumipad ang mga tuyong dahon. Nayanig ang mga kubo sa malayo. May mga sumigaw. Ang bubong! Hawakan niyo ang bubong! Nataranta ako. Ay, tama na. Pero hindi agad huminto. Doon ko naintindihan na ang mutya ay parang apoy. Nakakatulong kung marunong kang humawak ng kontrol ng sarili mo. Pero susunugin ka kapag nagpadala ka sa emosyon. Isang umaga, dinala ko si nanay kay Aling Sela dahil hindi bumababa ang lagnat niya. Habang sinusuri ni Aling Sela si nanay, si Elena ang nagabot sa akin ng basang tela.
Si Elena ay anak ni Aling Sela, ang kilalang hilot sa baryo. Noong una, hindi kami close. Nakikita ko lang siya sa palengke habang nagbibinta ng dahon ng lagundi, langis at mga halamang gamot. Mahinin siya. Hindi siya palatawa. Pero kapag ngumiti siya, parang humihina ang bigat ng mundo. Ito si Andres, diba? Oo. Ikaw yung pumalaot nung gabi ng bagyo? Napayoko ako. Oo. Matapang ka, ha? Hindi. Kailangan ng talaga nun. Tumingin siya sa akin ng matagal. Minsan, pareho lang yun. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa akin ang sinabi niya. Mula noon, madalas ko na siyang makita. Minsan sa balon, minsan sa palengke, minsan sa simbahan. Pero hindi pa yun pag-ibig, ha? Hindi pa. Isa lamang siyang taong nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa buhay kong puno ng alon. Hanggang dumating ang gabing muntik na siyang mawala. Uwi na si Elena mula sa kabilang baryo. May dala siyang halamang gamot para sa isang batang may sakit. Madilim na noon, wala siyang kasama. Ako naman ay nasa pangpang, nag-aayos ng lambat. Biglang uminit ang mutya sa dibdib ko. Kasabay nito, narinig ko ang sigaw. Mahina, pero malinaw. Tulong! Palingon ako sa kagubatan. Hindi ko alam kung paano ko narinig iyon. Malayo ang gubat mula sa pampang. Pero ang mutya ay kumikislap. Takbo ako ng mabilis. Habang tumatakbo ako, lumalakas ang hangin sa paligid ko. Pagdating ko sa gitna ng kagubatan, nakita ko siya. Patalikod siya sa isang puno, nanginginig. At sa harapan niya ay ang tatlong nilalang na hindi tao. Payat ang katawan, mahaba ang dila, mapuputla ang balat, at ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Huwag mong takutin. Mas masarap kapag umiiyak. Tumayo kayo. Walang makakarinig sa'yo rito. Sumigaw ako. Ako, naririnig ko. Napalingon sila. Sino ka? Lumayo kayo sa kanya. Nagtawanan sila. Lumapit ang isa sa akin. Mabilis. Halos hindi ko nakita. Tinamaan niya ako sa dibdib at tumalsik ako sa lupa. Andres! Dumugo ang labi ko. Hinawakan ko ang mutya. Hindi ko alam kung ano ka. Pero kung totoo ang kapangyarihan mo, tulungan mo ako. Biglang umihip ang hangin. At ang mga dahon ay umikot sa paligid. Kumidlat. Nagulat ang mga aswang. Siya ang tagapangalaga ng mutya ng unos. Tumugot sila. Itinaas ko ang kamay ko. Isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa kanila. Tumama sila sa mga puno, pero hindi sila agad namatay. Tumayo ang isa at umalon papunta kay Elena. Hindi ko na naisip. Sumigaw ako. Huwag! Bumagsak ang kidlat sa pagitan nila. Nasunog ang lupa. Nakaatras ang aswang. Lumapit ako kay Elena at hinawakan ko ang kamay niya. Kaya mo bang tumakbo? Oo, pero ikaw. Kasama mo ko. Habang tumatakbo kami, hinabol kami ng mga aswang. Naririnig ko ang mga kuko nila sa lupa. Nang malapit na nila kaming abutin, umarap ako. Hinawakan ko ang mutya.
Isang malakas na hangin ang pumalaw sa buong gubat. Nabali ang ilang sanga. Lumipad ang mga nilalang. At sa huling kidlat, nakita kong tumakas sila papalayo sa dilim. Katapos noon, bumagsak ang tuhod ko. Lumapit si Elena sa akin. Andres, ano yun? Hindi ako makasagot. Hindi ko rin alam. Pero alam kong, simula noon, hindi na ako makakatakas sa kapalarang ibinigay sa akin. Patapos ng gabing iyon, mas naging malapit kami ni Elena. Pero hindi yun biglaan. Hindi tulad ng kwentong isang tingin pa lang, mahal na agad. Sa amin, dahan-dahan. Nagsimula sa pag-aalala. Tuwing may sugat ako, siya ang naglilinis. Ang tigas ng ulo mo. Bakit mo hinarap ang 3 aswang mag-isa? Kung hindi ako dumating, baka hindi iyon ang tanong ko. Wala akong choice. Lagi mong sinasabi yan. Pero minsan, Andres, ang tapang at pagpapakamatay, magkalapit lang. Napangiti ako kahit masakit ang sugat. Galit ka ba? Oo. Bakit? Kasi kung namatay ka, hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang sarili ko. Doon ako natahimik. Doon ko unang naramdaman na ang pag-aalala niya ay hindi lang dahil iniligtas ko siya. May mas malalim pang dahilan. Minsan, tuwing hapon, naglalakad kami sa tabing dagat. Hindi kami laging nagsasalita. Minsan, sapat na ang sabay naming pagtingin sa alon. Isang hapon, tinanong niya ako, "Takot ka ba sa kapangyarihan mo?" Oo. Bakit? Kasi kapag hawak ko ang mutya, pakiramdam ko kaya kong gawin ang kahit ano. Ito yun ang nakakatakot. Baka isang araw, makalimutan kong tao lang ako. Tumigil siya sa paglalakad. Kaya kailangan mong may maalala. Ano? Bakit ka lumalaban? Tinignan ko siya. At kung isang araw makalimutan ko, lumapit siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ipapaalala ko sa iyo. Noong gabing yun, hindi ko pa sinabi na mahal ko siya. Pero sa puso ko, alam ko, may nagsisimula ng tumubo. Hindi mabilis, hindi pa bigla-bigla, kundi parang ilaw ng parola sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan, pero tiyak. Kinabukasan, dinala ako ni Elena sa kanyang lola. Si Lola Ising. Isa itong matandang hilot. Pero sabi ng iba, higit pa raw siya sa isang hilot. May alam siya sa mga lumang orasyon. May mga alam siya sa mga nilalang sa dilim. At higit sa lahat, kilala niya ang mga bagay na hindi dapat hawakan ng tao. Papasok pa lang kami sa kanyang kubo. Nakaupo siya sa tabi ng lampara. Hindi pa niya ako nakikita nang magsalita siyang, "Pumasok ka, tagadala ng unos." Nanlamig ako. "Lola, alam ko kung bakit mo siya dinala rito." Hinawakan ko ang damit ko at ipinakita sa kanya ang mutya. Napapikit si Lola Ising. "Mutya ng unos. Ano po talaga ito?" "Hindi ito simpleng anting-anting. Ito ay mutyang isinilang mula sa unang bagyong bumagsak sa dagat. Dinala ito noon ni Dato Maragtas, yung bantay ng baybayin, laban sa hari ng mga aswang." Hari ng mga aswang? Si Balagmao, isang sinaunang aswang
na hindi namamatay sa ordinaryong apoy lang. Itak o dasal lang. Kailangan ng kapangyarihan ng langit at dagat para mapahina siya. Kala ko alamat lang iyon, Lola. Ang mga alamat, Apo, ay alaala ng mga taong takot nang magsabi ng totoo. Tumahimik kaming dalawa. Makinig ka, Andres. Ang mutya ay hindi sumusunod sa kamay. Sumusunod ito sa puso. Kung takot ang puso mo, gagamitin ito ang takot mo. Kung galit ang puso mo, palalakasin ito ang galit mo. Kung sakim naman ang puso mo, gagawin ka nitong halimaw. Paano ko ito kukontrolin? Hindi mo ito kukontrolin. Usapin mo ito. Gagabayan mo. Higit sa lahat, kailangan mo manatiling tao. At kung hindi ko kaya, tiningnan ako ni Lola Ising ng matagal. Hindi mo kaya. Ito ang magiging susunod na unos na sisira sa baryong ito. Mula noon, sinanay ako ni Lola Ising. Hindi sa espada, hindi sa suntukan, kundi sa pagpipikil. Kinaupo niya ako sa tabing dagat habang hawak ng aking mutya. Pakinggan mo ang alon. Huwag mong utusan. Pakinggan mo muna. Wala akong naririnig kundi dagat. Iyon ang problema ng mga tao. Gusto nilang magsalita bago makinig. Araw-araw akong nagsanay. Kapag nagagalit ako, pinapahinga ko ang dibdib ko. Kapag natatakot ako, iniisip ko ang mukha ni nanay. Kapag naliligaw ako sa lakas ng mutya, iniisip ko si Elena. Pero habang natututo ako, gumagalaw na rin pala ang kadiliman. Nagsimula sa mga hayop. May mga manok na natatagpo ang patay, walang dugo. May kalabaw na biglang nanghina kahit wala namang sakit. Pagkatapos, mga tao na. Isang batang lalaki yung nawala habang kumukuha ng kahoy. Kinabukasan, nakita siya sa tabi ng ilog. Tulala, putlang-putla. Ulit-ulit lang yung sinasabi niya. May pakpak. May pakpak sa puno. Takot ang buong baryo. May mga naglalagay ng bawang sa bintana. May mga nagsasabit ng krus. May mga nagbabantay buong gabi. Kahit na hindi yun sapat. Isang gabi, may sumigaw sa kabilang dulo ng baryo. Tumakbo ako palabas. Nakita ko ang isang manananggal sa ibabaw ng bubong. Mahaba ang dila nito. Nakatingin sa buntis na babae sa loob ng bahay. Hinawakan ko ang mutya. Hindi ngayon. Tumalon ako sa bubong. Hindi ko alam kung paano, pero parang tinulungan ako ng hangin. Tinugod ako ng manananggal. Ikaw ang hinahanap ng hari namin. Sabihin mo sa hari mo, hindi ako nagkatago. Tinawanan niya ako. Hindi kanya papatay na agad. Kukunin muna niya ang lahat na mahal mo. Lumipad siya papunta sa akin. Naglabas ako ng kidlat mula sa palet ko. Tumama ito sa kanyang pakpak. Sumigaw siya. Bumagsak siya sa lupa na nangingisay. Pero bago siya malagutan ng hininga, ngumiti siya. Muli na. Nakapasok na kami sa baryo. Doon ko napagtanto ang masakit na katotohanan.
Hindi lahat ng aswang ay galing sa gubat. May ilan sa kanila nakatira pala sa amin. Kinabukasan, pinatawag ako ni Kapitan Saro, ang pinuno ng baryo. Andres, naririnig ko ang mga kwento. Sinasabi ng mga tao, may kakaiba ka raw na kakayahan. Kapitan, hindi kita huhusgahan. Pero kailangan kong malaman, kaya mo bang protektahan ang baryo? Tumingin ako sa kanya. Susubukan ko. Hindi sapat ang susubukan. Kung totoo ang sinasabi nilang may mga aswang, kailangan namin ng taong lalaban. Bago ako makasagot, pumasok si Tomas. Si Tomas ang kababata kong may lihim na inggit sa akin. Mula noong nabiyayaan ako ng kakaibang swerte na dala ng mutya. Dahil palagi akong maraming huling isda sa dagat. Doon, nagsimula ang malalim na inggit niya sa akin. O baka naman siya ang dahilan kung bakit dumating ang mga yan. Amas, mula nang makita ko kung anong nakasuot sa leeg mo, nagkagulo na ang baryo. Ikaw, Andres, ang nagdala ng kapahamakan sa baryo. Nagbulungan ng mga tao. Ang sakit sa akin ang bawat katagang narinig ko. Pero hindi ako sumagot. Tama na, Tomas. Siyempre, pagtatanggol mo siya. Dahil mahal mo, diba? Namula si Elena. Ako naman ay napatingin sa kanya. Hindi pa namin sinasabi iyon sa isa't isa. Pero sa harap ng buong baryo, parang lumabas ang katotohanan ng pareho naming iniiwasan. Umalis ako sa pulong na mabigat ang dibdib. Kinagabihan, habang mag-isa ako sa pampang, tinatanong ko ang sarili ko kung ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng kaguluhan sa baryo. Nang biglang dumating si Elena. Huwag mong isipin ang sinasabi nila, Tomas. Paano kung tama siya? Hindi. Ano kung dahil sa akin kaya sila nandito? Lumapit siya. Andres, minsan kapag dumating ang liwanag, doon naglalabasan ang mga bagay na matagal na nagtatago sa dilim. Hindi ikaw ang dahilan, Andres, sapagkat ikaw ang nabigyan ng kakayahan para ipagtanggol ang baryong ito laban sa mga aswang. Tiningnan ko siya. Elena? Ano? Tagal akong natahimik. Kapag natapos ito, kapag naging tahimik na ulit ang lahat, gusto kong sabihin sa iyo ang matagal ko nang gustong sabihin. Ngumiti siya ng malungkot. Sabihin mo na ngayon. Baka wala na akong tapang pagkatapos. Kaya nga sabihin mo na ngayon. Huminga ako ng malalim. Mahal kita. Tahimik ang dagat. Tahimik din siya. Kala ko nagkamali ako. Pero lumapit siya. Hinawakan niya ang mukha ko. Magtagal ko nang alam. Ilan mo? Kasi ganoon din ako. Mahal din kita, Andres. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, sa gitna ng takot at panganib, hinalikan niya ako. Hindi yon halik na puno ng pagnanasa, kundi halik ng dalawang taong pagod na sa takot, pero piniling kumapit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, kahit saglit lang, hindi ko naramdaman ang bigat ng mutya. Tao lang ako, at mahal ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kala ko, ang gabing iyon ay simula ng pag-asa. Pero iyon pala, ang simula ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Kinabukasan, sinalakay ang baryo. Hindi lang isa, hindi lang tatlo. Dose-dose ng aswang.
May manananggal sa bubong. May mga tiyanak na umiiyak sa daan. May mga nilalang na gumagapang sa ilalim ng mga bahay. Sumigaw ang mga tao. Nagsitakbuhan ang mga bata. Hinawakan ko ang mutya at tumakbo sa gitna ng baryo. Lahat ng bata dalhin sa kapilya. Isara ang mga pinto. Andres, sa likod! Paglingon ko, may aswang na papalapit sa isang matanda. Itinaas ko ang kamay ko. Isang kidlat ang tumama sa lupa. Napaatras ang nilalang. Pero sa dami nila, hindi ko alam kung saan mauuna. Lumaban ako. Hangin, kidlat, ulan, alon mula sa dalampasigan na umabot hanggang kalsada. Pero habang abala ako, hindi ko napansin. Ang tunay nilang pakay ay hindi ang baryo, kundi si Elena. Nang makarating ako sa bahay ni na Aling Sela, wasak na ang pinto. Maraming dugo sa sahig. At doon, nakita kong nakandusay si Aling Sela. Sugatan pero buhay. Aling Sela, nasaan si Elena? Inuwan nila si Andres. Sino? Si Tomas. Nanigas ako. Tomas? Hindi siya tao, Andres. Matagal na siya hindi tao. Parang huminto ang mundo ko. Si Tomas, ang laging kasama sa laot, ang laging nasa pulong, at ang laging nagmamasid. Isa pala siyang alagad ng hari ng mga aswang. At ngayon, nasa kanila si Elena. Naramdaman kong uminit ang mutya. Narinig ko ang bulong nito. Galit. Gamitin mo ang galit. Nagpahawak ako sa dibdib ko. Huwag ngayon. Pero nanginginig na ako. Dumating si Lola Ising. Andres, tumingin ka sa akin. Kinuha nila siya. Inam ka. Pero hayaan ang galit ang gumabay sa'yo. Hindi mo siya maliligtas. Ikaw ang magiging mapanganib. Paano kung patay nila siya? Kaya mo siyang iligtas. Pero dapat ikaw ang may hawak sa mutya. Hindi ang mutya ang may hawak sa'yo. Umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pagpipigil. Dahil minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang hindi ang papatay kahit kaya mo. Sinundan ko ang bakas nila. Patungo ito sa lumang kuweba sa dulo ng baybayin. Sinasabing bawal puntahan doon. Dahil noon pa raw, may mga naririnig na tinig mula sa loob. Habang papalapit ako, lumalakas ang ulan. Hindi ko alam kung bagyo ba yon o dahil sa akin. Sa bukana ng kuweba, nakatayo si Tomas. Pero hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang kuko niya, maputla ang balat, at ang ngiti niya ay hanggang tenga. Andres, ang bayaning mangingisda. Nasaan si Elena? Buhay pa siya sa ngayon. Bakit, Tomas? Tumawa siya. Bakit? Dahil habang ikaw naghihirap mangisda, habang ikaw pinupuri nila dahil sa lakas mo, ako ang laging naiwan. Akala mo hindi ko nakita ang mutya? Akala mo hindi ko ginustong mapasakin yon? Pinili ka ng kadiliman dahil sa inggit mo. At pinili ka ng mutya dahil desperado ka. Pareho lang tayo. Hindi. Patunayan natin. Sumugod siya ng mabilis papunta sa akin. Pero mas mabilis ang hangin sa paligid ko. Umiwas ako sa unang atake. Pero tinamaan niya ako sa tagiliran sa ikalawang atake. Napaupo ako sa bato.
Tumalon siya papunta sa akin. Pero itinaas ko ang kamay ko at pinasabog ang hangin. Tumalsik siya sa pader ng kuweba. Hindi kita gustong patayin. Ako, gustong gusto kita patayin. Muli siyang sumugod. Sa pagkakataong iyon, hinayaan kong lumapit siya. Hinawakan ko ang mutya. Bumulong ako. Hangin. Hindi para sa galit, kundi para sa katarungan. Umikot ang hangin sa katawan ni Tomas at ikinadena siya sa lupa. Nagpupumigla siya. Patayin mo na ako, Tomas. Sige na. Ipakita mo kung gaano ka kalinis. Lumapit ako. Hindi ikaw ang tunay na kalaban ko. Hindi mo siya matatalo. Sino? Doon, may malalim na tinig mula sa loob ng kuweba. Ako. Nayanig ang kuweba. At mula sa dilim, lumabas ang hari ng mga aswang. Si Balagmao. Mas mataas siya kaysa sa tao. Ang katawan niya ay parang pinaghalong tao, paniki, at hayop na galing sa bangungot. May sungay siya, mahabang pakpak, at sa dibdib niya may maitim na agimot na tumitibok na parang buhay na pusong nabubulok. Sa likod niya, nakita ko si Elena. Nakatali ito sa bato. Andres! Elena! Ang tagadala ng bagyo. Sa wakas. Kawalan mo siya. Bakit? Siya ang tali mo sa pagiging tao. Kapag nawala siya, magiging malakas ka. Mas malupit. Mas bagay na kalaban. Hindi ako magiging katulad mo. Lahat ng may kapangyarihan, nagiging halimaw. Naiiba lang ang panahon. Sumugod si Balagmao. Hindi ko halos nakita ang galaw niya. Tinamaan ako sa dibdib at tumalsik ako sa labas ng kuweba. Bumagsak ako sa basang buhangin. Sumunod siya. Lumilipad mula sa dilim. Iyan ba ang lakas ng mata ng unos? Tumayo ako. Hinawakan ko ang mutya. Hindi pa. Itinaas ko ang kamay ko. Bumagsak mula sa langit ang isang malakas na kidlat. Tinamaan siya sa balikat. Umusok ang balat niya. Pero hindi siya bumagsak. Tumawa siya. Mas malakas ako kaysa sa kulog mo. Binuka niya ang bibig niya at naglabas ng sigaw na parang libong kaluluwa na sabay-sabay na umiiyak. Napahawak ako sa tenga ko. Nanghina ang tuhod ko. Nakita ko ang mga alaala ko. Ang tatay kong nalunod, si nanay na may sakit, si Elena na hawak ng kadiliman. Takot, iyan ang laman mo. Lumapit siya at hinawakan ako sa leeg. Ibigay mo sa akin ang mutya o papanoorin mo mamatay ang babaeng mahal mo. Mula sa loob ng kuweba, sumigaw si Elena. Andres, wag! Tumingin ako sa kanya. Luhaan siya. Pero hindi takot ang mukha niya, kundi matapang. Huwag mong ibigay sa galit ang puso mo. Bumalik sa isip ko ang sinabi niya noon. Kailangan mong may maalala kung bakit ka lumalaban. Pumikit ako. Hindi ko inisip ang galit. Hindi ko inisip ang paghihiganti. Inisip ko ang baryo, si nanay, si Lola Ising, at ang mga pagsasanay ko para kontrolin ang sarili ko, at ang mga batang natutulog sa kapilya. At higit sa lahat, si Elena. Bumulong ako. Hindi ako lumalaban para pumatay. Lumalaban ako para may mabuhay. Biglang lumiwanag ang mutya. Hindi na ito bugaw lang. May maputing liwanag na lumabas mula rito.
Tumigil si Balagmaw. Ano yan? Mula sa dagat, tumaas ang alon. Mula sa langit, bumukas ang ulap. Mula sa hangin, narinig ko ang tinig ng matandang mandirigma. Ngayon, napalabas mo na ang buong kakayahan ng mutya. Tumayo ka. Tumayo ako. Ang tubig ng dagat ay umikot sa aking mga paa. Ang kidlat ay sumasayaw sa aking mga kamay. At ang hangin ay parang hukbong nakapaligid sa akin. Hindi. Sumugod siya. Sumugod din ako. Nagbanggaan kami sa gitna ng ulan. Ang suntok niya ay apoy at dilim. Ang sagot ko naman ay hangin at kulog. Tinamaan niya ako sa mukha. Tinamaan ko siya ng kidlat sa dibdib. Hinampas niya ako ng pakpak. Pinatayo ako ng alon. Paulit-ulit. Hindi ako perpekto. Hindi ako mandirigma. Isa lang akong mangingisda. Pero sa gabing iyon, dinala ko ang lahat ng sakit, takot, at pagmamahal ng mga taong gusto kong iligtas. Sa huling sandali, tumalon si Balagmaw papunta kay Elena. Kung hindi kita masisira, sisirain ko ang mga dahilan mo. Sumigaw ako. Elena! Pinakawalan ko ang pinakamalakas na bugso ng hangin. Naputol ang tali ni Elena at natangay siya palayo sa bato, papunta sa ligtas na bahagi ng kuweba. Ko naman ay sinilubong si Balagmaw. Hawak ko ang mutya. Hawak niya naman ang itim na agimat. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Ang buong kuweba ay yumanig. Nagbitak ang lupa. Umangat ang dagat. Sa gitna ng lahat, narinig ko si Elena. Andres, kaya mo yan. Sumigaw ako ng buong lakas. Bumagsak ang kidlat mula sa langit. Hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod. Tumama ito sa mutya, dumaan sa katawan ko, at sumabog sa dibdib ni Balagmaw. Sumigaw siya. Hindi ako mamamatay. Hindi ka pinatay ng lakas ko. Hinawakan ko ang itim na agimat sa dibdib niya. Pinatay ka ng lahat ng takot na itinanim mo sa mga tao. Dinuro ko ito gamit ang liwanag ng mutya. Sumabog ang itim na agimat. At si Balagmaw, ang hari ng mga aswang, ay unti-unting naging abo sa gitna ng ulan. Kasabay noon, narinig ko ang sigawan ng mga aswang sa buong baryo. Isa-isa silang nanghina. Isa-isa silang tumakas. At ang iba, natunaw sa unang liwanag ng umaga. Pagkatapos ng laban, bumagsak ako sa buhangin. Hindi ko na nararamdaman ang katawan ko. Narinig ko lang ang boses ni Elena. Andres! Andres, gumising ka! Nahandahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakita ko siya. Basang-basa sa ulan. May sugat sa pisngi. Pero buhay. Elena, nandito ako. Tapos na ba? Tumingin siya sa dagat. Tahimik na ito. Oo, tapos na. Umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko, tapos na ang bigat na matagal ko ng bitbit. Pagbalik namin sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. May mga umiiyak, may mga yumayakap, may mga lumuluhod sa pasasalamat. Si nanay, mahina pa rin pero nakatayo siya sa pintuan ng bahay namin. Sinalubong ako. Anak! Lumapit ako at yumakap sa kanya. Nay, buhay ako. Alam ko, sabi ng puso ko, uuwi ka. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang buhay sa baryo.
Muling naglaro ang mga bata sa pangpang. Muling pumalaot ang mga mangingisda. Muling tumawa ang mga tao. Pero ako, hindi na ako tulad ng dati. Dinala ko ang mutya sa gitna ng dagat isang madaling araw. Kasama ko si Elena. Sigurado ka na ba? Oo. Pwede mo itong gamitin para yumaman, para maging makapangyarihan. Doon nagsisimula ang kapahamakan. Biro lang, alam ko namang pipiliin mo ang katahimikan. Hinubad ko ang kwintas. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon. Salamat, pero tapos na ang tungkulin ko. Inihulog ko ang mutya sa dagat. Habang lumulubog ito, lumiwanag ang tubig. Sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses ni Dato Maragtas. Ang tunay na bantay ay marunong bumitaw. Pagbalik namin ni Elena sa pangpang, hinawakan niya ang kamay ko. Ina na ngayon? Ngumiti ako. Ngayon, mabubuhay na tayo. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal kami. Simple lang, walang magarbong handaan. Isda, kanin, gulay, at tawanan ng mga kapitbahay. Pero para sa akin, iyon ang pinakamayamang araw ng buhay ko. Nagtayo kami ng maliit na bahay malapit sa dagat. Nagpatuloy ako sa pangingisda, pero hindi na ako lumalayo kapag masama ang panahon. Dahil natutunan ko na, ang tapang ay hindi lagi pagharap sa panganib. Minsan, ang tapang ay pag-alam kung kailan ka dapat umatras. Kaya, sa mga nakikinig ngayon, ito ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi lahat ng biyaya ay dapat angkinin. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat gamitin. At hindi lahat ng laban ay nananalo dahil sa lakas. Minsan, nananalo tayo dahil may pinoprotektahan tayo. Minsan naman, nananalo tayo dahil marunong tayong makinig. At minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang matalo ang halimaw sa harap mo, kundi ang hindi maging halimaw kahit may dahilan kang magalit. Ang pag-ibig naman, hindi lang ito yakap, halik, o matatamis na salita. Ang tunay na pag-ibig ay ang taong nakikita ang dilim sa loob mo, pero hindi ka iiwan habang sinusubukan mong bumalik sa liwanag. Kaya kung may biyaya kang natanggap sa kalikasan o sa Panginoon man, gamitin mo ito hindi para magyabang, hindi para manakit, hindi para maghari sa iba. Gamitin mo ito para protektahan ang mahihina, para tulungan ang nangangailangan, para manatili mabuti kahit kaya mong gumante. Dahil sa huli, ang tunay na anting-anting ay hindi nakasabit sa leeg, hindi nakatago sa bulsa, hindi nakaukit sa bato. Ang tunay na anting-anting ay ang pusong marunong magmahal, magpatawad, at magsakripisyo. At kung mayroon din kayong kakaibang karanasan, maaari nyo itong ipadala sa ating channel. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong maipong kwento mula sa mga karanasang minana, itinago, at ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. Yun lang po. Maraming salamat, kasalinlahi.